Right, magandang hapon. Maulan na hapon sa inyong lahat. Actually, may free time ako. Andito ako ngayon sa Manila. Nag-aantay ako sa sa misis ko kasi inatid ko at sinundo ngayon dahil wala talagang walang ibang passable dito na mga sasakyan na maliliit, dapat talaga mataas. So kaya inatid ko muna. So ngayon ito, nababagabag ako kasi may mga ilang katanungan yung mga aplikante na pumasa na sa interview. Ngayon nag-effort na sila, pagdating sa medical nagka-problema daw. So ang issue itong italakayin muna natin bago yung iba is about muna doon sa mga aplikante na nagwo-worry mag-apply kung matatanggap ba sila o hindi. Okay, para malinaw. Base sa experience ko, yung mga naging kasamahan ko, mga naging tauhan ko, meron tong mga mga dinaramdam sa sarili, may mga health issues ito which is na resolve. So ganito lang, para yung iba alam nila na qualified pala sila, bakit umabot yung ilang taon hanggang sa na-expired sila, hindi na sila qualified dahil sa edad, which is pwede pala silang mag-apply. Ganito, yung may nagtanong dyan about dun sa may scars daw siya sa chest somewhere, tapos yung isa naman galing siya, nag-open siya sa akin ng galing siya ng positive siya, nag-positive siya sa STD. Okay naman yan, di ko i-divulge pangalan mo, pero itatalakay natin yan ngayon. Yung isa naman dyan is meron siyang gunshot wound kasi galing to ng military. May gunshot wound siya, galing yata sa sa somewhere in Basilan, Hulusulo or somewhere. Nagkaroon siya ng gunshot wound, kung pwede daw yon. Tapos merong wala nang ngipin pero may postiso. Tapos yung isang nagtanong is meron siyang katarata. Yung isa naman meron siyang colorblind. Tapos may isa pa, kung pwede daw siya kasi flat-footed. Okay, talakayin natin about yung mga yan. Unahin ko yung tanong ng isa, yung about sa STD. Kung yung STD naman is na-heal na siya at nagamot na, kasi nagagamot naman yan basta wala na akong pakialam kung anong history mo dyan, kung ano yung pinagdaanan. As long as heal na yan, magpa-medical ka, magdalawa kang option. Doon ka sa medical na isa, magpa-medical ka, kasi kung laging gagawin nyo, may dalawa kayong option, hindi lang doon sa isa. Try mo nyo magpa-medical muna sa isang trusted na medical medical, mga ganong examination. Mura lang naman yan para matest nyo yung sarili nyo. Kasi sa pre-medical sa pagsisiman hindi naman talaga yan actually nadidetect yung mga iba, kasi meron ngang onboard na meron kayong mga naging onboard na mga pala sila infected, ba tawag yan, hindi naman siguro infected tawag dyan na may STD, na may STD silang dinaramdam. But anyway, magpa-check ka muna, kasi ang usapan dito is physically and mentally fit. So ipa-check mo muna yan, huwag kang mag-alala. Total, batang-bata ka pa. Baka naman is lang sa iyo, sinasabi mo lang na STD, baka naman infection lang yan, UTI, or even worst case scenario, baka naman yan sabihin nating tulo, sinatawag nila STD. So whatever you call it is, nagagamot naman yan. Gamutin mo muna, total qualified ka, unang-una pumasa ka. So gamutin mo muna for sure, magpa-check ka, di naman i-disclose yan ng mga doktor. Kailangan magamot yan. Kasi para safe mo yan, safe family mo, and then safe din yung pupuntahan mo. Anyway, yan, okay yan, naipasa mo na yung interview. Pangalawa, colorblind. Colorblind is hindi yan na issue. Kasi may mga tao ako, may mga kasama na akong colorblind, nakasalamin lang. Na gumagamit sila ng salamin.
So minsan nga, hindi na, ito, sasabihin ko sa inyo, white lies lang to eh. Huwag nyo na i-declare. Kausapin nyo na lang yung ano dyan. Kasi gusto nyo naman, huwag na tayong magtulungan na kayo. Huwag na tayo magturuan kung sinong mali, lahat gusto nating makapasa lahat. Tulungan natin ng kapwa natin. Kung colorblind dyan, magpasalamin kayo. Tapos kung hindi talaga mababasa, pakiusapan nyo na lang yung doktor. Napapakiusapan yan kasi maganda naman intention nyo. Pakiusapan nyo na lang, bulungan nyo na lang, magic word agad. Alam nyo naman yung nararamdaman nyo. Katarata, pa-opera nyo, pero pag maliit pa naman, nakakalusot pa naman yan eh. Tapos sa kanila kayo humingi ng recommendation kung saan kayo magpapatanggal ng katarata. Kasi ano yan eh, ingatan nyo yung health nyo kasi puhunan nyo yan. Okay? O yung katarata, huwag mag-alala dyan. May mga libreng ano dyan, consultation, saka libreng operation yan. Kung wala kayong pera, marami dyan. Merong mga nagbo-volunteer dyan para magtanggal ng katarata na yan. Sa colorblind huwag ma-confuse. Doon naman sa may gunshot wound, parang may bone fracture ka, kung ilang taon na yan, i-declare mo lang. Kasi hindi ka naman magbubuhat doon eh, security ka, hindi ka naman magbubuhat doon ng mabibigat na mga bagay-bagay eh. Tsaka hindi ka naman doon, tawag dito eh, galing ka naman ng military forces. So, hingi ka lang na medically fit. Kung hanggat maaari, di mo din naman pansin sa'yo eh, huwag mo na i-disclose yan. Para di na maamoy. I-x-ray lang naman chest eh, hindi naman paa. Yung tama mo sa paa, okay lang yun. So, huwag ka mag-alala, hindi nakakaya yun. So, wag tulungan tayo para lahat kayo makaalis. Overage, tinatanong isa, 42 na siya, yung isa 37. Hanggang 45, fine. Meron nga dyan 47 na, physically fit pa. Galing ng Philippine Navy. O, kausap ko si Rizal. Galing ng Philippine Navy siya, 47 siya, pero pag tinignan mo, parang 30 lang. Ayun, kakasampa lang oh. Nakasampa lang, naka first move na siya, tuwang-tuwa kasi mas mabuti nga daw is nakapag-apply ng mas maga. Hindi niya alam na sayang din yung mga 6 or 7 years siya. 7 years niya. Pwede pala siya, dapat noon pa pala daw siya nagbalak. Anyway, nandiyan na yan eh. Siguro ko yung nang talagang destiny. So, ito namang isa na nagtanong nasa yung taga Philippine Air Force. Pa-retire ka pa lang. Wag ka mag-early, hayaan mo yung retirement mo diyan. Mag-file ka muna ng vacation mo, leave mo, kung paano. Aralin mo muna yung possibilities. Kasi sa tingin ko fit ka naman eh. Apply lang kayo ng apply. Basta ang sinasabi ko sa inyo, wag nyong isasara yung pintuan nyo sa likod at hanggat hindi pa nakabukas yung pinto nyo sa harap. Ibig sabihin, hindi pa kayo natatanggap, hindi pa kayo natatanggap ng principal, and then for documentation, wag muna kayo magre-resign sa trabaho nyo. Hayaan nyo yan, sign ng retirement mo din dyan. Although, alam nyo naman, ayoko nang i-disclose dito, malaki ang sweldo ng security sa cruise ship. Alam nyo yan doble sa mga sweldo nyo dyan. So, maraming nangangarap dito. Sabi ko sa inyo, yung last kong nakausap, police lieutenant, may promotion siya ng police major. Police major. Dalawang isip siya ngayon. Ngayon nandiyan siya nasa yate. Magkano ang sweldo sa yate? Halos 300,000. Laki. Yun nga lang, talagang pag napili ka dyan, pili talaga. Talagang kailangan talaga dyan, talagang security ka. Hindi ka doon magpupulis hindi ka doon magmimilitary. Magsi-security ka talaga doon. Hindi mo papakita doon. Ang tikas mo lang doon ay pagiging security. Hindi ka doon magpupulisiya kasi security nga ang hinahanap, hindi naman pulis. Okay? So, huwag kayong mabahala. Yung isa dyan na actually, sa sunod ko tong topic, ito po, more on health issue muna tayo. Kasi, pumasa na, kaya lang nagdadalawang isip kung magre-resign sa serbisyo kasi may promotion or kukunin yung opportunity. Saka ko yan i-discuss. Kasi may mga pros and cons yan eh. So ito muna tayo sa health. Yung may gunshot wound dyan, walang problema yon. Huwag mo na i-declare yan sa medical. Kasi hindi naman kasama sa chest, lang yan. Wala, nasa legs naman. Walang problema yan. Matagal na. Good yan.
Apply mo, sayang ng hanggat qualified pa kayo, ang sinasabi ko sa inyo, hanggat qualified pa kayo, mag-apply kayo. Hindi natin alam. Matatanggap at matatanggap kayo. Meron akong mga naging tao, ilang taon na halos 47, 48 to 50. First contract. Nakasampa pa rin eh. Yung dalawa galing Dubai. Ay, isa galing Dubai, isa galing Saudi, galing airport. Yung isa naman galing isang firm sa Dubai, sa Saudi Arabia, na nagsi-security siya. Ay, yung isa na taga-airport din ng Dubai, yung isa taga-tower, yung ano yun, yung tower sa Dubai, yung mataas na tower diyan. Security siya doon. Lagi niya daw 'to napapanood. Eh ngayon, magkikita kami itong pag-uwi niyang 'to, magkikita kami ngayon pag-uwi kasi pumasa. Sabi ko, mag-ano ka na muna, mag-undergo ka ng online interview kasi online daw sa kanya. Basta prepare mo yung malakas na internet, ready ka sa lahat ng mga possible questions. Din pag pumasa ka, umuwi ka dito, itulungan kita, wala namang problema yan, i-assist kita dito. Basta ang gawin mo, magbakasyon ka muna dito. Madali na lang mag-resign eh, wala ka namang makukuha dun eh. Magbakasyon ka muna for 1 month, kahit shoulder mo, para ma-process mo lahat-lahat. Sa kapag pumasa ka, and then i-priority mo to kasi at least ito, every 6 to 9 months uuwi ka. Eh dyan, every 2 years ka siguro umuwi, shoulder mo papamasahe. Dito, iba yung nature sa barko. Alam nyo yan. Malaki ang difference ng buhay at saka ng salary. So, bakit gumawa ako ng short video ngayon? Kasi, more on health ang tinatanong. Go! Hanggat physically kayo fit, go. Huwag kayong mag-worry sa edad nyo. Kasi pag tinanggap kayo, tinanggap kayo. Ang dami nga dyan mga bata eh, wala naman mga experience eh. Ngayon mag-worry kayo dahil matured na kayo, 40s na kayo. Tapos baka hindi na matanggap. Experience pinag-uusapan dito eh. Ay pag nakita naman physically appearance mo talaga matikas ka, security ka talagang tingnan, hindi ka naman lousy. Sinong kumpanyang hindi ayaw sa'yo? Kukunin at kukunin ka. Sinasabi ko yan by my experience. Ini-encourage ko kayo, go. Basta itong mga nagtatanong, mga nasa serbisyo na to, kayo dyan sa PNP, kayo sa Bureau of Jail Management, yung taga Air Force, yung Bureau of Fire, eh minsan napapagod na tayo, gusto natin ibang atmosphere, ibang environment na naman, go. Yung isang PSG dyan na nagtatanong, nasa PSG, siguro kapagod na din. It's time for you to decide. May natitira pang panahon, hanggat qualified pa kayo, banat. Kasi meron dyan, yung isang nag-a-apply. Ay, meron ditong isang nag-a-apply na nag-message sa akin, since 4 or 5 months ago. Dapat, eto yung tip ko sa inyo, lagi kong sinasabi. Focus kayo sa ginagawa nyo. Kung mag-a-apply kayo for cruise ship security, go for it. Pero kung dala-dalawa kayo, kung dala-dalawa kayong isip, kung papasa, kung hindi. Eh di wala na. Huwag ka na mag-isip ng dalawa. Doon ka na sa hindi. Whenever you are in doubt, say no. Kasi pag gusto mo talaga, gawin mo. Kasi kung nag-aalangan ka, naka-duty ka, tapos gusto mong sumubok umapply, kung pumasa, hindi yan. Pag mag-a-apply ka, pumukus ka sa pag-a-apply mo. Kung gusto mo dyan sa trabaho mo dyan ka sa trabaho mo. Hindi naman piling dalawa eh. Alam mo, ang Diyos marunong eh. Saan ka ba talaga, alin ba talaga gusto mo? Pagbibigyan kita. Eh, ito binigay sa'yo. Eh, gusto mo dalawa eh. Ang daming nakapila sa isang posisyon sa barko. So, kaya pumukus kayo sa isang gusto nyo talaga. Kung you are already decided to apply, go. Prepare yourself physically, mentally. Siyempre of course yung yung documents. Wala kayong ipag-alala sa experience. Once you are experienced security, you will become a professional security. Yan. Kasi hindi nga kayo tatanungin dyan ng ibang sige. Kayo galing kayo ng military, galing kayo ng police. Tatanungin ba kayo anong Republic Act ng harassment? Hindi. Tatanungin ba kayo sa military ng anong article of war ng ganitong kaso? Hindi. Hindi kayo tatanungin. Tatanungin ba kayo somehow Bureau of Fire siguro may tanong about fire extinguisher, about safety response. So in general sa lahat ng antas, tatanungin kayo, meron kayo diyan may mga questions about security response. All of the security personnel, lahat ng mga
even national security, local police, alam natin lahat ng response. 5 W's in 1 H. In response, how to preserve life, how to prolong life, how to preservation of evidence. Lahat tayo may basic knowledge yan. Iyon lang sabi ko sa inyo tuturuan nandiyan na sa yung mga guidelines Iaano nyo na lang aralin nyo na lang. Basta sa susunod na topic, merong nagpapakuha ng atensyon dahil ewan ko, di yata na may somehow hindi nakasagot ng ilang tanong. Di ko alam kung anong, baka na mental block lang daw, hindi ko maintindihan. But ito, purely doon muna sa may mga tanong about sa mga medical condition. Hindi issue kung ano pa mang mayroong karamdaman ka, as long as hindi ka yung tato, yung tato. Huwag kayong mag-alala, wala lang kayong tato sa dila, sa mata, sa andito. May mga tao ako may tato sa liigi, saka sa forearm Pag nakitaan ka talagang matikas kang security, matikas kang aplikante, tinitingnan yung sinasabi mo, tinitingnan sa sarili mo na ito nga to, hindi lang ito copycat. Kukunin at kukunin ka. No matter kung yung ano ka na, 45, 47, 48, tinitingnan ka, matikas ka nga talaga I'm pretty sure kukunin at kukunin ka. Kasi yung mga sinasabi mo, tinitingnan yan sa sarili mo kung talagang totoo Baka napanood mo lang to. Kasi titingnan yung physical appearance mo, the way you talk, the way your gesture, your physical presence. Titingnan lahat yan ng interviewer ng principal. Kasi mostly yung mga principal na yan talagang galing yan ng mga Mossad, military services, galing yan ng Royal Navy, Army, galing yan ng mga Blue Seal, galing yan ng mga talagang may mga tinahak sa buhay. So, hindi tayo makakapagsinungaling, makakapture at makakapture kung ano talagang meron ka. Ibig sabihin, kung talagang totoong security ka, makikita nila. Alam nilang may military attitude ka, may military bearing, security bearing, may professional look. Ipakita nyo yung ganon. Presence, talagang makikita nyo yung security kayong pumuesto, security kayong tumayo, security din kayong sumagot. Huwag mag-alala yung may mga dinaramdam dyan. Ginawa ko lang tong simple short video para lang doon sa may mga katanungan kayo about sa mga dinaramdam na yan. Yung gamot lang yun. Huwag ka mag-alala. Inuman lang ng gamot yun. Magtanong ka sa may mga, merong ang mga online na mga nagre-resitang libreng resita So, apply na kayo kasi this year, alos 10 mga malalaking barko sa lahat ng cruise ships company ang maglo-launch ngayong taon. So kaya mas maaga silang nagpupuling, nag-iipon ng mga empleyado, mga candidate kasi makakapamili sila. I hope na kayo, kasama kayo doon. Kasi ngayon may paalis ngayon na dalawa, yung sinabi ko sa inyo, may paalis ngayon na dalawa. Yung isa kakaalis lang na mas nauna yun na nag-apply. May dalawa ngayon na paalis. Nagtatanong na kung ano mga unang dadalhin. Mga unang dadalhin ng mga gamit. Sinasabi ko to sa inyo, ini-encourage ko kayo kasi mayroong ang dami ng mga patutuo dyan ng mga nakaalis na may nakikipagkita na nga sa akin ng mga tawag dito, mga napabalik-balik. Yung ibang friend nila tumatawag sa akin kung anong pwede lang gawin. Friend mo yun, di naman ikaw yun ikaw, yung friend mo tumatawag sa akin para tulungan sumampa. Yung friend mo nagsikap yun Nag-aral yun about the security, about lahat ng mga ICS control, nanood yun ng video, nilaan niya yung sarili niya para sa interview, din saka yun pumasa. Ngayon, ikaw, dumating yung kasamahan mo, maraming dalang dollar, tapos maraming dalang pera kumpara sa'yo, tapos ngayon, gusto mong maging ganun siya agad. Nag-effort yun ng matagal, gumugol yun ng ilang interview, pinagpawisan yun sa interview, naglakad yun ng marami, nanood yun, nagpuyat yun. Nangalap yun ng mga informasyon para lang ipasa niya yung plate interview, preliminary interview, at saka yung principal interview. Tapos gumugol yun ng pasensya at pagtsatsaga on board. Pagdating dito, akala mo ganun-ganun lang. Hindi. Susunog ka din ng kilay. Effort. Hindi ganun. Doon sa may mga tropa kayo, may mga tropa dyan na mga nakaalis na, please, settle down. Learn.
Open yourself to some other security professional. Magbasa kayo, magtingin kayo ng mga idang videos dyan. Itong binibigay ko sa inyong videos, actual scenario, sinasabi ko sa inyo. On-board experience ko to, ginaguide ko kayo para at least somehow matulungan ko kayo eh. Ha? Matulungan ko kayo. Kasi bakit lagi ko itong sinasabi? Kami ang starter ng Pilipino na security sa barko. Kami ang umararo muna bago itong kayong mga bagong kayo eh. Kami ang nagdusa dyan. Hard time. Talagang lahat ng kahirapan. Kami ang pinahirapan ng mga taong yan. Bago na-establish kayo mga security. Kami yung beginner. Binibigyan ko kayo ng tip kasi ayaw kong personally ako, ayaw kong maranasan ninyo yung mga naranasan namin. Pagkaitan ng kasarapan ng buhay. Ganon. So kaya kayo, galingan nyo. Magpursige rin kayo. Porque yung mga kasama nyo pumasa, kayo papasa na din. Hindi. Papasa kayo kung magpupursige rin kayo at magsusumikap. Ngayon ang ano dyan, yun ang theory dyan. Napakasimple lang. Sikapan nyo. Oh, sinasabi ko sa inyo. Yung isang isang tropa natin, kasama natin, dating pulis dito sa Lunita. Pulis dito. Dati siya dito, kilala ko siya sa Lunita, pero nakasi siya ng QCPD. Nag-QCPD siya. Siya umalis na yun sa PNP. Nakakadalawa na siyang kontrata. Dati ang service niya, yung motor na sabi ko nga sa'yo, yung motor karag-karag eh. Ngayon nakamuntiro. 2 kontrata pa lang. Di ba? So yan ang inaano ko sa inyo. Yun ang ini-encourage ko kayo kasi hindi naman basta-basta. Pag nyo, pag sumikapan nyo, magtiyaga kayo. Kasi sa tingin ko, ano lang yan eh, konting tiyaga lang. Sandali at may tawag ako Sandali.